Nakita ko ang aking anak na si Danilo sa Rizal Park, nakaupo sa tabi ng mga sirang maleta, habang ang aking apo ay takot na nakayakap sa kaniyang lumang stuffed toy. Sabi ni Danilo sa akin, pinalayas daw sila ng kaniyang biyenan na si Don Vicente. Dahil ang aming lahi ay lahi raw ng mga alipin at hindi karapat-dapat sa yaman ng mga Montenegro dahil dito. Lumingon ako sa aking anak at ngumiti ng palihim. Hindi alam ni Vicente na ang matandang mangingisdang tinatawanan niya ay siya palang may-ari ng malaking bangko na humahawak sa 2 bilyong pisong utang niya. Lihim kong binili ang lahat ng kaniyang ari-arian sa loob lamang ng isang gabi. Kinaumagahan, nabalot ng matinding gulo ang kaniyang mansyon sa Forbes Park. Dumating ang mga pulis at hinila si Vicente palabas habang siya ay nakaposas na wala ang lahat ng kaniyang kayabangan habang sumisigaw siya sa takot dahil wala na siyang matitirhan. Bago ko sa inyo ituloy ang kuwentong ito tungkol sa kung paano ko napaluhod ang hambog na bilyonaryong iyon. Pakipindot muna ang like button at mag-subscribe sa ating channel. Naranasan nyo na rin bang hamakin ng mga taong akala nyo ay mas mataas sa inyo? Pakisulat sa comment section kung saang lungsod o probinsya kayo nanonood ngayon. Gusto ko pong mabasa ang inyong mga kwento. Malamig ang simoy ng hangin dito sa itaas ng bundok. Habang umaakyat ang luma naming sasakyan sa palikulikong daan patungo sa masukal na bahagi ng kagubatan, nararamdaman ko ang bigat ng tingin ng aking anak na si Julian. Alam kong marami siyang tanong. Alam kong nagtataka siya kung bakit dito ko siya dinala, sa isang liblib na lugar na tila kinalimutan na ng panahon. Huminto kami sa harap ng isang maliit na cabin. Gawa ito sa matatandang kahoy ng nara at hinaluan ng kawayan. Ang bubong ay puno na ng tuyong dahon at ang mga bintana ay tila mga matang pagod na sa kakahintay. Para sa sinumang makakakita, isa lamang itong lumang dampa ng isang retiradong matanda na wala ng pera sa bulsa. Bumaba si Julian sa sasakyan. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang lungkot. Marahil ay iniisip niya na ito na ang bagsak ng kanyang ama. Na pagkatapos ng maraming taon, dito na lamang ako uuwi dahil sa hirap ng buhay. Tay, tawag niya sa akin. Mahina ang kanyang boses, puno ng pag-aalala. Dito ba talaga tayo titira? Huwag kayong mag-alala, tay. Magtatrabaho ako ng mabuti. Hindi ko kayo pababayaan kahit na ganito lang ang kalagayan natin. Ngumiti lang ako sa kanya. Isang ngiting tipid, isang ngiting may dalang lihim. Hindi niya alam, ang bawat hakbang namin sa lupang ito ay bahagi ng isang mas malaking plano. Pumasok kami sa loob. Amoy alikabok at lumang papel ang sumalubong sa amin. Ipinakita ko sa kanya ang maliit na silid kung saan siya pwedeng magpahinga. Magpahinga ka muna anak, sabi ko. Mahaba ang naging biyahe natin. Hayaan mo munang ang katahimikan ng gubat ang magpagaling sa iyong pagod. Nang masiguro kong nakatulog na siya, dahan-dahan akong lumakad patungo sa sulok ng cabin. Doon, sa ilalim ng isang lumang banig, ay may isang maliit na pinto sa sahig. Binuksan ko ito. Sa ilalim ay isang vault na gawa sa pinakamatibay na bakal. Isang gamit na hindi mo aakalain na makikita sa isang hamak na dampa sa gitna ng gubat. Dito nagsisimula ang katotohanan. Sa loob ng vault na iyon, kinuha ko ang isang satellite phone at isang laptop na konektado sa pinakamabilis na internet sa mundo. Huminga ako ng malalim. Sa labas, ako ay si Harrison, ang matandang retirado na umaasa sa maliit na pensyon. Ngunit dito sa loob ng silid na ito, ako ang nagmamay-ari ng lahat ng nakikita ninyo. Ang kagubatan ito, ang lawa sa ibaba, ang libo-libong ektarya ng lupang dinaraanan natin. Lahat ng iyan ay sa akin. Hindi lamang ito isang simpleng gubat, ito ay isang imperyo, ngunit may mas malalim pa rito. Binuksan ko ang laptop at lumitaw ang isang logo na kinatatakutan at iginagalang sa mundo ng negosyo sa Makati at maging sa ibang bansa, Thorn Capital. Ang Thorn Capital ay hindi lamang isang kumpanya. Ito ay isang higante. At ako ang nasa likod nito. Ako ang nagtatag nito mula sa wala. Sa loob ng maraming taon, hinayaan ko ang mundo na maniwala na ako ay wala ng silbi.
Hinayaan ko ang pamilya Sterling na isipin na sila ang hari ng kalye. Ang mga Sterling. Naalala ko ang kanilang mga mukha, ang kanilang kayabangan, ang paraan ng pagtrato nila sa aking anak na parang isang basahan dahil lamang sa aking panlabas na anyo. Akala nila ay hawak nila ang kapalaran ng lahat dahil sa kanilang yaman. Ngunit may isang bagay silang hindi alam. Isang lihim na magpapabagsak sa kanilang mundo. Sa isang iglap, tinitigan ko ang mga dokumento sa aking screen. Mga utang. Malalaking utang. Ang pamilya Sterling ay may utang na aabot sa 500 milyong piso sa iba't ibang bangko. 500 milyon. Napakalaking halaga, hindi ba? Akala nila ay ligtas sila dahil sa kanilang pangalan. Ngunit nitong nakaraang linggo, ang lahat ng utang na iyon, lahat ng mga promissory notes na iyon, ay tahimik na binili ng Thorn Capital. Sa madaling salita, ako na ang may-ari sa kanila. Hawak ko ang kanilang mga bahay, ang kanilang mga sasakyan, at maging ang kumpanyang ipinagmamalaki nila. Isang pirma ko lang, magiging pulubi sila sa kalsada. Ngunit hindi ko muna iyon gagawin ngayon. Gusto ko silang panoorin. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kanilang kayabangan bago ko hilahin ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Naalala ko noong isang beses nakita ko si Gineng, Sterling sa isang mall. Suot niya ang kanyang mamahaling alahas. At tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na parang nakakita siya ng basura. Ni hindi niya alam na ang mall na nilalakaran niya ay nakapangalan sa isang kumpanyang kontrolado ko. Nakakatawa. Ang tao nga naman, kapag nakakita ng luma at kupas na barong, akala nila ay wala ka ng halaga. Hindi nila alam na ang tunay na kapangyarihan ay hindi sumisigaw. Ang tunay na kapangyarihan ay bulong lamang sa hangin. Lumabas ako ng cabin at tumayo sa balkonahe. Ang dilim na ng gabi. Ang tanging liwanag ay ang mga bituin at ang maliliit na alitaptap. Sa malayo, naririnig ko ang huni ng mga kuliglig. Napakaganda ng Pilipinas sa ganitong oras. Payapa. Malayo sa ingay ng lungsod na puno ng pagkukunwari. Napaisip ako sa aking anak na si Julian. Napakabuti ng kanyang puso. Masyadong mabuti para sa mundong ito na puno ng mga lobo. Gusto ko siyang protektahan. Kaya ko ginagawa ang lahat ng ito, kaya ko pinananatili ang maskarang ito. Gusto kong matutunan niya ang tunay na halaga ng pagpapakumbaba bago ko sa kanya ipamana ang lahat. Ayaw kong maging katulad siya ng mga Sterling. Ayaw kong lumaki siyang iniisip na ang pera ay lisensya para manakit ng kapwa. Gusto kong maramdaman niya ang hirap, ang pawis, ang pagod, para kapag dumating ang araw na siya na ang hahawak sa Thorn Capital, marunong siyang lumingon sa pinanggalingan. Kinuha ko muli ang aking telepono at may tinawagan. Hello? Sabi ko sa mahinang boses, ngunit puno ng awtoridad. Ito si Harrison. Ipagpatuloy ang pagbili sa mga shares ng Sterling Group. Huwag kayong magtitira kahit isa. Gusto ko, pagsapit ng susunod na buwan, wala na silang kontrol sa sarili nilang kumpanya. Tumigil ako sandali. At tandaan ninyo, walang dapat makaalam na ako ang nasa likod nito. Mananatili akong anino. Hayaan ninyong isipin nila na ang Thorn Capital ay isang misteryosong kalaban. Mas masarap ang tagumpay kapag ang kalaban mo ay hindi alam kung sino ang tumira sa kanila. Ibinaba ko ang telepono. Huminga ako ng malalim. Pakiramdam ko ay gumaan ang aking dibdib. Ang bawat sentimo na kinuha nila sa mga taong inaapi nila. Ang bawat patak ng luha na idinuhat nila sa aking anak ay babalik sa kanila ng 100 tupi. Bumalik ako sa loob at tiningnan si Julian na mahimbing na natutulog. Mukha siyang bata na walang kaalam-alam sa gulo ng mundo. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Anak, bulong ko. Pasensya ka na kung kailangan nating mamuhay ng ganito sa ngayon. Pasensya ka na kung kailangan mong makaranas ng pangungutya mula sa ibang tao. Darating ang araw, mauunawaan mo rin ang lahat. Darating ang araw, titingalain ka ng lahat ng mga taong yumukod sa iyo ngayon. Matanda na ako. Ang aking mga tuhod ay madalas nang sumasakit at ang aking paningin ay medyo malabo na. Ngunit ang aking isipan ay kasing talas pa rin ng sundang. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nasisigurado ang iyong kinabukasan, ang lumang cabin na ito, ang dampa na ito, na tila babagsak na ay ang aking kuta. Dito, walang nakakakilala sa akin. Dito, ako
ay isang ama lamang. Ngunit bukas, paggising ng araw, ang anino ng Thorn Capital ay muling babalot sa lungsod. At ang pamilya Sterling? Sila ay naglalakad na sa gilid ng bangin nang hindi nila nalalaman. Napangiti ako ng tipid. Sige, magpakasaya muna kayo sa inyong mga mansyon. Magpakasaya muna kayo sa inyong mga mamahaling alak at sasakyan. Hindi ninyo alam, ang bawat hininga ninyo ay binabayaran na ng aking kumpanya. Ito ang aking laro. At sa larong ito, ako ang laging panalo. Dahan-dahan kong ipinikit ang aking mga mata. Bukas, may panibagong hamon na naman. Bukas, kailangan ko na namang maging ang mahirap na si Harrison. Ngunit sa bawat pag-arte ko, alam ko ang totoo. Ako ang hari ng kagubatang ito. Ako ang may-ari ng lahat ng lupang tinatapakan nila. At higit sa lahat, ako ang hustisyang hindi nila inaasahan. Matulog ka na, Julian. Ang iyong ama ay gising pa upang bantayan ang ating bukas. Ang ating bukas na puno ng katarungan at tagumpay. Ang lahat ay magiging maayos. Pangako ko iyan sa iyo. Dahil ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa kintab ng ginto, kundi sa talim ng plano at sa lalim ng pagmamahal ng isang ama. Pagtapos ng lahat, ang kailangan lang natin ay kaunting tiyaga at maraming pasensya. Darating din ang ating panahon. At kapag dumating ang araw na iyon, hinding-hindi na nila tayo malilimutan. Maaga pa lamang ay gising na ako. Pinanood ko ang aking apo na si Junjun. Mahimbing pa ang tulog niya sa tabi ng kaniyang ama. Pero kahit sa kaniyang pagtulog, bakas sa kaniyang mukha ang lungkot. Ang kaniyang paboritong stuffed toy ay naiwan sa mansyon. Ang kaniyang mga paboritong damit, ang kaniyang mga libro. Lahat ay naiwan sa ilalim ng kapangyarihan ng pamilya Montenegro. Hindi ko matitiis na makita ang aking apo na ganito ang kalagayan. Ang kaniyang karangalan ay kinuha nila. At ngayon, pati ang kaniyang munting kaligayahan ay ipinagkakait nila. Nagpasya akong bumalik sa Maynila, hindi para makipag-away, kundi para kunin ang mga bagay na pagmamay-ari ng aking apo. Inihanda ko ang aking luma at kinalawang na Isuzu. Ang sasakyang ito ay parang ako. Luma na. Maingay ang makina at puno ng gasgas. Pero matatag pa rin ang paninindigan. Habang nagmamaneho ako, patungo sa Forbes Park, ang pinakasikat na tirahan ng mga mayayaman. Hindi ko maiwasang mapangiti ng mapait. Ang mga guwardiya sa gate ay tiningnan ako ng masama para sa kanila. Ang aking lumang sasakyan ay isang dumi sa kanilang malinis na kalsada. Hinayaan ko sila. Hindi nila alam na kung gugustuhin ko, kaya kong bilhin ang buong subdibisyon na ito nang hindi kumukurap ang aking mga mata. Pagdating ko sa tapat ng mansyon ni Don Vicente Montenegro, namangha ako sa lamig ng paligid. Ang bahay ay gawa sa mamahaling bato pero wala itong kaluluwa. Parang ang may-ari nito. Isang bahay na itinayo sa ibabaw ng yabang at utang. Pinatay ko ang makina ng aking Isuzu. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng aking truck ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kalsada. Maya-maya pa, bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Lumabas si Don Vicente. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling alak at may suot na vest na mas mahal pa sa aking sasakyan. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang kaniyang mukha ay napuno ng pandidiri. Para sa kaniya, isa lamang akong basura na nagtatangkang pumasok sa kaniyang kaharian. Sabi niya sa akin, "Bakit ka pa bumalik dito, Ricardo? Hindi ba malinaw ang sinabi ko kahapon? Wala nang lugar ang pamilya niyo rito. Ang mga Montenegro ay hindi nakikihalubilo sa mga taong amoy isda at amoy lupa." Nanatili akong kalmado. Hindi ko hinayaang makuha niya ang galit ko. Sinabi ko sa kaniya na narito lamang ako para kunin ang mga gamit ni Junjun, ang kaniyang mga laruan, ang kaniyang mga damit. Ang mga bagay na hindi naman sa kanila, pero tumawa lang si Vicente. Isang tawa na puno ng panunuya, sabi niya. Ang mga gamit na iyon ay itinapon na raw nila sa basura, sabi niya. Ayaw nilang may maiwang kahit anong bakas ng aming mababang lahi sa loob ng kaniyang bahay. Pagkatapos, may ginawa siya na hinding-hindi ko malilimutan. Dinukot niya ang kaniyang pitaka. Naglabas siya ng isang makapal na bundle ng pera, 250,000 piso. Isang malaking halaga para sa isang karaniwang tao, pero para sa kaniya,
Ito ay barya lamang na gagamitin niya para hiyain ako. Itinaas niya ang pera at sa harap ko. Isinaboy niya ito sa putikan sa gilid ng kalsada. Ayan, sabi niya habang nakangisi. Kunin mo yan, matanda. Iyan ang bayad ko sa lahat ng abala nyo. Iyan ang tinatawag kong limos para sa mga taong gaya nyo. Pulutin mo sa putikan dahil doon naman kayo nararapat. Ang mga panauhin niya sa loob ay nagsimulang magtawanan. Naririnig ko ang kanilang mga bulong. Tinawag nila akong pulubi. Tinawag nila akong kaawa-awa. Dahan-dahan akong yumuko. Inakala ni Vicente na susunod ako sa kaniyang laro. Inakala niya na magpapakababa ako para sa pera. Pero nagkakamali siya. Pinulot ko ang isang bundle ng pera. Hindi dahil kailangan ko ito, kundi dahil may napansin ako. Bilang isang tao na gumugol ng 40 taon sa mundo ng pananalapi, mayroon akong matalas na paningin sa pera. Tiningnan ko ang mga papel na pera sa aking kamay. Ang mga ito ay bago, masyadong bago. Ang papel ay matigas at ang kulay ay masyadong matingkad. At higit sa lahat, mayroon itong amoy. Hindi amoy ng perang galing sa palengke, kundi amoy ng bagong inimprentang polymer mula sa isang foreign clearing house. Tiningnan ko ang mga serial number. Magkakasunod ang mga ito. 1,000, 1,000, at 1, 1,000, at 2. Doon ko naintindihan ang lahat. Ang isang negosyante na seryoso sa kaniyang kumpanya ay hindi naglalakad na may dalang 250,000 pisong sequential na pera mula sa labas ng bansa. Ang ganitong pera ay karaniwang galing sa mga lihim na vault sa Zurich o Luxembourg. Ito ang perang ginagamit ng mga taong nagtatago ng asset dahil alam nilang malapit na silang habulin ng mga awtoridad. Tumingin ako kay Vicente, nakita ko ang takot sa likod ng kaniyang mga mata. Ang kaniyang yabang ay isang balatkayo lamang. Ang katotohanan ay nalulunod na siya sa utang. Ang kumpanya niya ay isang malaking bula na malapit ng pumutok. Ang perang isinaboy niya sa putikan ay ang huling natitirang likido na kinuha niya ng ilegal para hindi ma-freeze ng bangko. Tumayo ako ng tuwid, hawak ko ang pera na puno ng putik. Lumapit ako sa kaniya, mas matangkad ako sa kaniya, at sa pagkakataong iyon, naramdaman niya ang bigat ng aking presensya. Inabot ko sa kaniya ang pera. Isinampal ko ito ng dahan-dahan sa kaniyang dibdib, sapat na para madumihan ang kaniyang mamahaling vest. Sinabi ko sa kaniya, itago mo ang perang ito, Vicente. Kakailanganin mo ito dahil ang perang galing sa labas ng bansa na hindi idineklara ay isang malaking ebidensya ng money laundering. Alam ko kung saan nanggaling ang mga serial number na ito at alam ko rin na ang kumpanya mo ay parang isang bahay na gawa sa baraha, isang ihip na lang. Guguho na. Nawala ang ngisi sa kaniyang mukha. Namutla siya. Ang baso ng alak sa kaniyang kamay ay bahagyang nanginig. Ano ang sinasabi mo, matanda? Tanong niya. Pero ang boses niya ay wala na sa tono. Ngumiti ako ng maliit. Isang ngiti na hindi para sa pagkakaibigan, kundi isang ngiti ng isang mandaragit. Sinasabi ko na ang digmaan ay nagsimula na. Sabi ko sa kaniya, ang limos na ibinigay mo ay siya palang lubid na magbibigti sa iyo mula sa oras na ito. Bilang chairman ng Santos Capital, ako na ang humahawak sa lahat ng utang mo. At bukas, sa mismong oras na ito, pupunta ako sa bangko para bawiin ang lahat. Wala nang palugit, wala nang pakiusap. Tinalikuran ko siya. Sumakay ako sa aking luma at maingay na Isuzu. Pinaandar ko ang makina at ang usok mula sa aking sasakyan ay bumalot sa kaniyang malinis na bakuran. Habang papaalis ako, nakita ko sa side mirror si Vicente. Nakatayo pa rin siya sa tapat ng kaniyang mansyon. Mukha siyang maliit, mukha siyang talunan. Ang perang isinaboy niya sa putikan ay nakakalat na sa kaniyang paanan at wala siyang lakas para pulutin ito. Alam ko na ang balita ay mabilis nakakalat. Alam ko na ang pamilya Montenegro ay magsisimulang magpanik, pero hindi pa ako tapos. Ito pa lamang ang simula. Bumalik ako sa aming dampa sa Batangas. Pagdating ko, nakita ko si Danilo na nagluluto ng hapunan. Si Junjun ay nakaupo sa sahig, naglalaro ng mga bato dahil wala na siyang laruan. Lumapit ako sa aking apo. Junjun, tawag ko sa kaniya.
Huwag kang malungkot. Bukas na bukas din. Bibili tayo ng pinakamalaking stuffed toy na makikita mo. At hindi lang iyon, kukunin natin ang lahat ng nararapat sa atin. Tiningnan ako ni Danilo. Tay, saan kayo galing? Bakit putikan ang sapatos niyo? Umupo ako sa kumpas ng aming luma at payapang buhay. Galing lang ako sa isang lumang kakilala, Danilo. Isang kakilala na nakalimot kung paano rumespeto sa kapwa. Pero huwag kang mag-alala, ipinaalala ko na sa kaniya. Nang gabing iyon, habang ang lahat ay natutulog, kinuha ko ang aking laptop. Binuksan ko ang mga dokumento ng Santos Capital. Nakita ko ang mga pangalan ng mga investor na gustong humiwalay kay Vicente. Nakita ko ang mga butas sa kaniyang sistema, Preston Sterling o Don Vicente Montenegro. Kahit ano pa ang itawag mo sa sarili mo, nagkamali ka ng kinalaban. Akala mo ay dugo ang sukatan ng halaga ng isang tao. Ngayon, ipapakita ko sa iyo na ang tunay na lakas ay wala sa pangalan, kundi nasa paninindigan at sa pagmamahal ng isang ama. Bukas, ang mundo mo ay magsisimulang gumuho at ako ang huling tao na makikita mo bago ka mawalan ng lahat. Hanggang dito muna ang ating kuwento para sa kabanatang ito. Abangan ang susunod na bahagi, kung saan ang laban ay lilipat na sa loob ng bangko. Doon niyo makikita kung paano ang isang hampas lupa ay kayang magpabagsak ng isang higante. Salamat sa inyong pakikinig. Magpahinga ng mabuti at laging tandaan. Ang Diyos ay hindi natutulog sa mga taong inaapi. Pagbalik ko sa aming maliit na dampa sa Batangas, madilim na ang paligid. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang lumang lampara at sa sinag ng buwan na tumatagos sa mga siwang ng aming dingding na kawayan. Tahimik ang lahat. Ang tanging naririnig ko ay ang marahang paghinga ni Junjun sa kabilang kwarto at ang tunog ng mga kuliglig sa labas. Napaupo ako sa aking lumang tumba-tumba. Masakit ang aking likod at pagod ang aking katawan. Pero ang aking isipan ay gising na gising. Ang mga seryeng nangyari kanina sa tapat ng mansyon ni Don Vicente Montenegro ay paulit-ulit na bumabalik sa aking alaala. Ang kaniyang tawa, ang kaniyang pang-iinsulto, at ang pagtatapon niya ng pera sa putikan. Hindi ko iyon malilimutan. Hinding-hindi. Kinuha ko muli ang aking keypad phone mula sa aking bulsa. Ito ang teleponong walang kamera, walang internet. Pero ito ang linyang nakakakonekta sa pinakamalalaking kumpanya sa bansa. Dinial ko muli ang numero ni Rebecca. Alam ko na kahit malalim na ang gabi, ay gising pa siya. Sa mundo namin, ang pera ay hindi natutulog. Sir Ricardo? Boses ni Rebecca. Kalmado siya, pero nararamdaman ko ang kaniyang pagiging alerto. Handa na po ang lahat. Ano po ang sunod na hakbang? Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa labas. Sa madilim na lawa. Rebecca, i-activate mo ang Ghost Protocol. Natahimik siya ng sandali. Alam ni Rebecca kung ano ang ibig sabihin niyan. Ang Ghost Protocol ay ang aming huling baraha. Ito ang paraan kung paano namin binabagsak ang isang kumpanya nang hindi nila nalalaman kung sino ang umatake sa kanila. Parang multo, walang bakas, walang ingay. Sabi ko sa kaniya, bilhin mo ang lahat ng utang ni Vicente Montenegro. Hindi lang ang utang ng kumpanya niya, kundi pati ang mga utang niya sa mga pribadong tao. Gusto ko na bago matapos ang gabing ito, ang Santos Capital na ang nag-iisang may hawak sa kaniyang leeg. Sir, ang halaga ay aabot sa 2 bilyong piso, paalala ni Rebecca. Nakahanda na po ang pondo. Pero sigurado po ba kayo? Sigurado ako, Rebecca, sagot ko ng may diin. Gusto ko ring tawagan mo ang lahat ng mga katuwang niya sa negosyo. Sabihin mo sa kanila na ang sinumang magpapahiram ng pera o tutulong sa mga Montenegro ay ituturing na kaaway ng Santos Capital. I-freeze mo ang lahat ng kaniyang pondo. Gusto kong maramdaman ni Vicente kung paano mawalan ng hangin. Gusto kong maramdaman niya ang takot na naramdaman ng aking anak at apo nang palayasin niya sila sa kalsada. Nang matapos ang aming pag-uusap, nakita ko si Danilo na lumabas mula sa kwarto. Hawak niya ang kaniyang cellphone. Ang kaniyang mukha ay puno ng kalituhan at lungkot. Tay, gising pa po pala kayo, mahinang sabi ni Danilo.
Naupo siya sa tabi ko, sa sahig na kawayan. Ang kaniyang mga balikat ay nakalaylay. Mukha siyang pasa ng buong mundo. Tinanong ko siya kung bakit hindi siya makatulog. Ipinakita niya sa akin ang screen ng kaniyang cellphone. Nag-chat po si Bianca, Tay. Sabi niya. Ang kaniyang boses ay parang bata na naghahanap ng kalinga. Binasa ko ang mensahe sa isip ko. Sabi ni Bianca, Danilo, patawad. Hindi ko ginustong mangyari ito. Pinilit lang ako ni Papa. Sabi niya, mawawalan kami ng lahat kung hindi ako makikipaghiwalay sa iyo. Mahal kita. Pero kailangan kong isipin ang aming pamilya. Sana ay maintindihan mo. Napailing ako habang binabasa ang mga salitang iyon, ang mga salitang puno ng kasinungalingan, ang mga salitang idinisenyo para muling paikutin ang puso ng aking anak. Tiningnan ko si Danilo ng diretso sa kaniyang mga mata. Anak, huwag kang maniniwala sa mga salitang iyan. Pero, Tay, baka naman totoo po, pangangatwiran ni Danilo. Baka natatakot lang po talaga siya kay Don Vicente. Alam niyo naman po kung gaano kahigpit ang kaniyang ama. Hinawakan ko ang balikat ni Danilo. Ang kaniyang katawan ay nangangatog. Sabi ko sa kaniya, Danilo, makinig ka sa akin. Ang taong tunay na nagmamahal sa iyo ay hindi kailanman papayag na ang kaniyang asawa at anak ay matulog sa kalsada. Ang taong nagmamahal ay tatabi sa iyo sa oras ng hirap, hindi sa oras ng ginhawa lang. Ipinaliwanag ko sa kaniya ang nakita ko kanina sa mansyon. Ang mga ngiti ni Bianca sa likod ng kaniyang ama. Ang kaniyang pananahimik habang tinatapon ang kanilang mga gamit sa putikan. Pinili niya ang pera, Danilo. Sabi ko nang may lungkot. Pinili niya ang marangyang buhay sa Forbes Park kaysa sa inyo ni Junjun. Ang kaniyang mga salita ay parang asukal, pero sa loob nito ay lason. Gusto lang niyang bawasan ang kaniyang guilt, ang kaniyang panunumbat ng konsensya. Napatulo ang luha ni Danilo. Bakit po ganun, Tay? Minahal ko naman po siya ng buong puso. Ibinigay ko po ang lahat. Bakit kulang pa rin? Doon ko naramdaman ang sakit para sa aking anak. Ang kaniyang kabutihan ay ginamit laban sa kaniya, pero ito ang kailangan niyang matutunan. Ang mundo ay hindi palaging mabuti. May mga taong nakatingin lamang sa kung ano ang maaari nilang makuha sa iyo, anak. Ang iyong halaga ay hindi nakadepende sa kung gaano karaming pera ang mayroon ka, sabi ko sa kaniya. Ang halaga mo ay nasa iyong integridad, nasa iyong puso. Huwag mong hayaan na ang isang taong gaya ni Bianca ay sirain ang tingin mo sa iyong sarili. Tumayo ako at kumuha ng isang basong tubig para sa kaniya. Magpahinga ka na, Danilo. Hayaan mo ang bukas na bahala sa lahat. Ang katarungan ay malapit na. Bumalik si Danilo sa kaniyang higaan. Pero ako, nanatili ako sa beranda. Tumingin ako muli sa aking cellphone. May mensahe na galing kay Rebecca, Dancer. Bilang na ang mga oras ng mga Montenegro. Ang lahat ng pinto ay sarado na para sa kanila. Napangiti ako. Pero ito ay hindi ngiti ng katuwaan, kundi ngiti ng katarungan. Ang Ghost Protocol ay nagsimula na. Sa mga susunod na araw, makikita ng buong Maynila kung paano bumabagsak ang isang higante at makikita nila kung sino ang tunay na Ricardo Santos. Hindi nila alam na ang matandang tinawag nilang hampas lupa ang siya palang may hawak ng susi ng kanilang mga kulungan. Natapos ang gabi na iyon na may mabigat na pasya sa aking puso. Ang digmaan ay hindi palaging sa pamamagitan ng baril o dahas. Minsan, ang pinakamasakit na digmaan ay ang digmaan sa loob ng bangko at sa loob ng mga kontrata. At sa digmaang ito, ako ang huling taong nakatayo. Salamat po sa inyong pakikinig sa ika-4 na kabanata. Abangan ang susunod na bahagi kung saan ang ating plano ay unti-unti nang magbubunga. Makikita natin kung paano haharapin ni Danilo ang kaniyang mga kaaway ng may bagong lakas at dangal. Tandaan nyo, sa dulo ng bawat kadiliman ay mayroong liwanag na naghihintay para sa mga taong marangal. Matulog po kayo ng mahimbing at laging ipagkatiwala sa Diyos ang ating mga pasanin. Opo, laging may hustisya sa huli. Maaga pa lamang ay dinala ko na si Danilo sa Makati. Sinabi ko sa kaniya
na may kailangan lang akong asikasuhin sa bangko, isang simpleng bagay tungkol sa aking maliit na ipon. Sumama siya sa akin, kahit halatang wala siya sa sarili. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at maong, habang ako naman ay suot ang luma kong polo na kupas na ang kulay. Pagpasok namin sa First National Bank, sinalubong kami ng malamig na hangin mula sa aircon. Ang gusaling ito ay napakalaki. Ang sahig ay gawa sa mamahaling marmol, at ang mga kisame ay napakataas. Sa paningin ng mga tao doon, kami ni Danilo ay parang mga ligaw na pusa na napadpad sa isang palasyo. Nakita ko ang mga empleyado na nagbubulungan habang tinitingnan ang aming mga lumang sapatos. Pero hindi ko sila pinansin. May mas mahalaga akong hinahanap. Sa kalayuan. Sa loob ng isang glass office, nakita ko si Don Vicente Montenegro. Hindi siya mapakali. Ang kaniyang mukha ay pawis na pawis kahit napakalamig sa loob. Nakikita ko siyang kumukumpas ang mga kamay habang nakikipag-usap sa isang loan officer. Halatang nagmamakaawa siya. Ang kaniyang boses ay naririnig hanggang sa labas ng opisina. Kailangan ko ang loan na iyan, sigaw ni Vicente. Ang Montenegro Group ay isang institusyon sa bansang ito. Hindi niyo kami pwedeng tanggihan, pero ang loan officer ay umiling lamang. Matigas ang kaniyang pasya. Sabi ng officer sa kaniya, ang kumpanya ni Vicente ay masyado nang mapanganib. Wala na silang sapat na garantiya para sa bagong utang. Lumabas si Vicente mula sa opisina na parang isang baliw. Galit na galit siya. At doon, sa gitna ng lobby, ay nagtama ang aming mga paningin. Ang kaniyang galit ay tila nakahanap ng mapagbubuhusan. Naglakad siya palapit sa amin. Ang kaniyang mga mamahaling sapatos ay tumutunog sa marmol na sahig. Kayo na naman? Singhal ni Vicente. Ang kaniyang boses ay puno ng puot. Ano ang ginagawa niyo rito? Ang bangkong ito ay para sa mga taong may pera, hindi para sa mga taong amoy malansang isda. Tumingin siya kay Danilo at tumawa ng mapait. Narito ka ba para mamasukan bilang janitor, Danilo? O baka naman narito ka para mamalimos? Sabi ko na nga ba. Ang mga daga ay laging bumabalik sa pinanggalingan nilang kanal, napayuko si Danilo. Naramdaman ko ang panginginig ng kaniyang mga kamay. Ang hiyang nararamdaman niya sa harap ng maraming tao ay sapat na para durugin ang kaniyang pagkatao. Pero nanatili akong nakatayo ng tuwid. Tumingin ako kay Vicente ng walang takot. Sabi ko sa kaniya, Vicente, ang ingay mo ay hindi makapagtatago ng iyong takot. Alam nating dalawa kung bakit ka narito. Alam nating dalawa na tinanggihan ka ng bangko. Namula ang mukha ni Vicente. Ano ang alam mo, matandang ulian? Ang Montenegro Group ay hindi kailanman babagsak. Maglalabas lang ako ng kaunting pera mula sa aking mga investment at malulutas ang lahat. Samantalang kayo, mamatay kayong dilat ang mga mata. Sa hirap, tinawag niya ang guwardiya. Security, palayasin niyo ang dalawang hampas lupa na ito. Nakakasira sila sa imahe ng bangko. Hindi sila nababagay dito. Lalapit na sana ang guwardiya sa amin nang biglang bumukas ang pinto ng main executive office. Lumabas si Mr. Robert Henderson, ang branch manager. Siya ay isang matangkad na lalaki na may maputing buhok at suot ang isang suit na gawa sa Italy. Sa mundo ng banking, si Robert ay isa sa pinakamakapangyarihang tao sa Makati. Agad na lumapit si Vicente sa kaniya. Nagbago ang kaniyang boses, naging malambing at puno ng pagsisipsip. Mr. Henderson? Sabi ni Vicente habang inaayos ang kaniyang kurbata. Mabuti at lumabas ka. Pakialis lang po itong dalawang istorbong ito sa lobby mo. Pagkatapos ay maaari na nating pag-usapan ang aking line of credit. Sigurado akong may pagkakamali lang ang iyong mga tauhan. Pero may nangyaring hindi inaasahan ni Vicente, isang bagay na nagpatahimik sa buong bangko. Nilampasan ni Mr. Henderson ang nakalahad na kamay ni Vicente. Ni hindi niya ito tiningnan. Parang isang hangin lamang si Vicente sa kaniyang harapan. Dire-diretsong naglakad si Mr. Henderson palapit sa akin. Huminto siya sa harap ko. At pagkatapos ay yumuko siya ng malalim. Isang paggalang na ibinibigay lamang sa pinakamataas na pinuno. Magandang umaga po, Sir Ricardo, sabi ni Mr. Henderson. Ang kaniyang boses ay puno ng paggalang at pagpapakumbaba.
Hinihintay po kayo ng aming board of directors. Paumanhin po kung naghintay kayo rito sa lobby. Nalaglag ang panga ni Vicente. Ang kaniyang mga mata ay parang lalabas na sa kaniyang ulo. Ang buong lobby ay natahimik. Maging si Danilo ay napaangat ang tingin. Hindi siya makapaniwala sa kaniyang nakikita. Tumingin ako kay Mr. Henderson at tumango. Salamat, Robert. Maayos naman ang lahat, may konting istorbo lang, pero kayang-kaya ko itong ayusin. Tumingin si Mr. Henderson kay Vicente. Ang kaniyang mga mata ay naging kasing lamig ng yelo. Mr. Montenegro, sabi ni Henderson nang may matigas na boses. Wala nang dahilan para kausapin mo ang bangkong ito tungkol sa iyong utang. Ano? Bakit? Utal na tanong ni Vicente. Mayroon akong collateral. Mayroon akong mga ari-arian. Wala ka ng ari-arian. Mr. Montenegro, sabi ni Henderson habang inaayos ang kaniyang salamin. Gusto ko lang ipaalam sa iyo na ang lahat ng iyong mga utang, ang bilyon-bilyong pisong kinuha mo sa aming bangko at sa iba pang institusyon ay binili na ng isang bagong kumpanya kaninang 8:00 ng umaga. Namutla si Vicente. Ang kaniyang mga tuhod ay nagsimulang manginig. Sino? Sinong baliw ang bibili ng utang ko? Ang Santos Capital, sagot ni Henderson. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. At ang kumpanyang iyon ay pagmamay-ari ng taong tinatawag mong hampas lupa sa sandaling iyon. Ang buong mundo ni Vicente ay gumuho. Ang kaniyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Tumingin siya sa akin. Pagkatapos ay kay Danilo at pabalik sa akin. Hindi siya makapagsalita. Ang kaniyang yabang ay naglaho na parang bula ang taong inapi niya, ang taong tinapon niya sa putikan. Ang siya palang humahawak sa kaniyang hininga. Sir Ricardo, patuloy ni Henderson, nakahanda na po ang mga dokumento para sa foreclosure. Kung nais niyo pong bawiin ang mansyon sa Forbes Park at ang gusali ng Montenegro Group ngayong hapon, ay kailangan lamang namin ang iyong lagda. Tumingin ako kay Vicente, nakikita ko ang pawis na pumapatak mula sa kaniyang noo. Ang kaniyang labi ay nanginginig. Sabi ko sa kaniya ng mahinahon, Vicente, sinabi ko na sa iyo, ang dugong Santos ay hindi para sa mga alipin. Ito ay dugo ng mga taong marunong maghintay. At ngayon, ang paghihintay ay tapos na. Hinawakan ko ang braso ni Danilo. Ang aking anak ay nakatayo na ngayon ng tuwid. Nakikita ko ang liwanag sa kaniyang mga mata. Ang hiya ay napalitan ng isang matinding pagkamangha. Tara na, Danilo, sabi ko sa kaniya. Marami pa tayong gagawin. May kailangan pa tayong puntahan na isang mahalagang okasyon. Naglakad kami palabas ng bangko. Hindi ko na tiningnan muli si Vicente. Alam ko na kahit wala pa siyang handcuffs, ay parang bilanggo na rin siya sa kaniyang sariling takot. Paglabas namin sa sikat ng araw sa Makati, huminga ng malalim si Danilo. Tay, bulong niya. Sino po ba talaga kayo? Ngumiti ako sa kaniya. Ako ang iyong ama, Danilo. Isang ama na hindi papayag na ang kaniyang anak ay api-apihin ng mga taong akala ay nabibili nila ang lahat. Ang digmaan sa bangko ay natapos na. Pero ang tunay na katarungan ay kasisimula pa lamang. Ang mga susunod na mangyayari ay lalong magpapatunay na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kintab ng sasakyan, kundi sa tibay ng paninindigan. Salamat po sa inyong pakikinig sa 5 kabanata. Abangan ang susunod na bahagi kung saan muling mahaharap ni Danilo ang kaniyang nakaraan at ang kaniyang pinakamalaking pagkakamali. Huwag po kayong bibitiw. Dahil ang hustisya ay laging darating para sa mga taong nananatiling marangal sa kabila ng hirap. Magandang araw po sa inyong lahat. Opo, laging may pag-asa sa huli. Pagkatapos ng mga pangyayari sa bangko, nanatiling tahimik si Danilo sa loob ng sasakyan. Alam ko na marami siyang katanungan. Alam ko na ang kaniyang isipan ay gulong-gulo pa rin. Pero bago ko sagutin ang lahat ng iyon, mayroon pa akong isang kailangang ipakita sa kaniya, isang masakit na katotohanan na kailangan niyang makita upang tuluyan na siyang magising mula sa kaniyang panaginip. Iniliko ko ang aking luma at maingay na Isuzu patungo sa isang eksklusibong bahagi ng Makati. Dito, matatagpuan ang mga pinakamahal na tindahan ng alahas at mga mamahaling kainan. Sa paligid namin, makikita ang mga kintab
ng sasakyang nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. May mga Mercedes, may mga BMW, at mga sports car na parang mga hiyas sa kalsada. Itinigil ko ang sasakyan sa tapat ng isang sikat na jewelry store. Isang tindahan na tanging mga bilyonaryo lamang ang nakakapasok. Sabi ni Danilo sa akin, "Tay, bakit tayo narito? Wala tayong gagawin sa lugar na ito." Masakit pa rin ang loob ko. Gusto ko na lang munang mapag-isa. Hinawakan ko ang kaniyang balikat. Tumingin ako sa kaniya ng may pagmamalasakit. Sabi ko sa kaniya, "Danilo, anak, minsan ang sugat ay kailangang linisin ng mabuti para ito ay tuluyang gumaling. At minsan, ang paglilinis na iyon ay masakit." Gusto kong tumingin ka sa bintana. Sumunod si Danilo. Tumingin siya sa malaking salamin ng tindahan ng alahas. At doon, tumigil ang mundo ng aking anak. Mula sa loob ng tindahan, lumabas ang isang babaeng pamilyar na pamilyar sa amin, si Bianca. Ang asawa ni Danilo, ang babaeng nagpadala ng mensahe kagabi na nagsasabing pinilit lang siya ng kaniyang ama, ang babaeng nagsabing mahal na mahal niya pa rin si Danilo. Pero ang nakikita namin ngayon ay malayo sa isang babaeng nagdadalamhati. Nakasuot si Bianca ng isang puting bestido na napakaganda. Ang kaniyang buhok ay maayos na maayos at ang kaniyang mukha ay puno ng katuwaan. Walang bakas ng luha, walang bakas ng panghihinayang. At hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang isang lalaki, si Marco Valderrama, ang anak ng isang makapangyarihang politiko at negosyante. Isang lalaking kilala sa kaniyang kayabangan at hilig sa mga mamahaling gamit. Nakita naming inalalayan ni Marco si Bianca palabas ng tindahan. Ang kamay ni Marco ay nakahawak sa baywang ni Bianca at ang aking manugang ay nakasandal sa balikat nito habang tumatawa. Napahawak si Danilo sa dashboard ng sasakyan. Ang kaniyang mga kuko ay tila ba gustong ibaon sa plastik na materyales nito. Narinig ko ang kaniyang mabigat na paghinga. "Tay, hindi," bulong ni Danilo. Baka nagkakamali lang tayo ng nakikita. Baka." Tinutulungan lang siya ni Marco dahil sa problema ni Don Vicente. Hindi ako sumagot. Hinayaan ko lang siyang panoorin ang susunod na mangyayari. Huminto ang dalawa sa tapat ng isang puting Mercedes convertible. Sa tapat ng kalsada, sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw. Humarap si Marco kay Bianca. Dinukot ni Marco ang isang maliit na itim na kahon mula sa kaniyang bulsa. Binuksan niya ito kahit mula sa loob ng aming sasakyan. Nakita namin ang kinang ng isang diamante. Isang diamanteng napakalaki. Marahil ay nagkakahalaga iyon ng 10 milyong piso o higit pa. Kinuha ni Marco ang kamay ni Bianca. Isinuot niya ang singsing sa daliri nito. Ang reaksyon ni Bianca ang siyang tuluyang dumurog sa puso ni Danilo. Tumili si Bianca sa tuwa. Niyakap niya si Marco ng mahigpit. Hinalikan niya ito sa labi ng may pagmamahal. Isang halik na hindi kailanman ibinigay ng isang babaeng pinilit lamang. Walang pilitan doon, walang takot. Ang nakita namin ay isang babaeng masayang-masaya dahil sa wakas ay nakuha na niya ang yaman at katayuang kaniyang minimithi. Sabi ko kay Danilo sa mahinang boses, "Tingnan mo ang kaniyang mga mata, anak. Nakikita mo ba ang takot? Nakikita mo ba ang lungkot na sinasabi niya sa kaniyang mensahe?" Nanatiling tahimik si Danilo. Pero nakikita ko ang kaniyang pagbabago. Ang kaniyang mga balikat na kanina ay nakalaylay, ay biglang tumuwid. Ang kaniyang mga mata na kanina ay puno ng luha, ay biglang naging kasing lamig ng asero. Huminga siya ng malalim. Isang malalim na buntong hininga na tila ba inilalabas ang lahat ng natitirang pag-ibig sa kaniyang dibdib. Kinuha ni Danilo ang kaniyang cellphone. Binasa niya muli ang mensahe ni Bianca mula kagabi. "Mahal kita, Danilo. Pinilit lang ako ni Papa." Bahagyang tumawa si Danilo. Isang tawang walang katuwaan, isang tawang puno ng pait. "Niloko niya ako, tay," sabi ni Danilo. Ang kaniyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay buo na. Pinaniwala niya ako na isa siyang biktima. Pinaniwala niya ako na kailangan niya ang tulong ko habang pinagtatawanan niya ako sa likod ng aking likuran. Tumingin siya sa akin. Nakita ko ang isang bagong tao sa kaniyang mukha.
Nawala na ang kawawang Danilo. Nawala na ang biktimang engineer. Ang nasa harap ko ngayon ay ang aking anak na mayroon ng layunin. Tay, sabi niya, tapos na ang pag-iyak ko. Ngayong araw, namatay na ang pag-ibig ko para sa kaniya. Ang natitira na lang ay ang kagustuhan kong mabigyan ng hustisya ang aming pamilya. Hinawakan niya ang singsing sa kaniyang daliri ang kaniyang wedding ring. Isang simpleng gintong singsing na binili namin noon sa Binondo. Hinubad niya ito ng dahan-dahan. Binuksan niya ang bintana ng sasakyan at itinapon ang singsing sa kalsada. Nahulog ito sa kanal, naglaho sa dilim ng putik at dumi. Wala na po akong asawa, Tay, sabi ni Danilo. Ang tanging pamilya ko na lang ay kayo at si Junjun. Ngumiti ako, isang ngiti ng pagmamalaki. Sabi ko sa kaniya, mabuti anak, dahil ang katarungan ay hindi nakukuha ng mga taong mahina ang loob. Ang katarungan ay para sa mga taong handang tumayo at lumaban. Pinaandar ko ang makina ng Isuzu. Ang usok ng aming sasakyan ay humarang sa paningin ni Bianca at Marco habang sumasakay sila sa kanilang mamahaling kotse. Hindi nila alam na ang matandang mangingisda at ang loser na engineer ay kasalukuyang nagpaplano ng kanilang tuluyang pagbagsak. Habang nagmamaneho ako pabalik, naramdaman ko ang bigat ng katahimikan sa loob ng sasakyan. Pero ito ay hindi na malungkot na katahimikan. Ito ay katahimikan ng isang bagyo na nagtitipon ng lakas. Sinabi ko kay Danilo, anak, bukas ay mayroong malaking okasyon ang mga Montenegro, isang charity gala. Doon nila ipakikita sa buong mundo ang kanilang bagong swerte. Doon din nila ipapakilala ang pagsasama ni Bianca at Marco. Tumingin sa akin si Danilo. Pupunta tayo doon, Tay? Tumango ako. Oo. Pero hindi tayo pupunta doon bilang mga biktima. Pupunta tayo doon bilang mga bagong may-ari ng kanilang kapalaran. Gagamitin natin ang Santos Capital para ipakita sa kanila kung sino ang tunay na marangal. Handa na po ako, Tay, sabi ni Danilo. Gusto kong makita ang mukha ni Don Vicente at ni Bianca kapag nalaman nila na ang hampas lupa na itinapon nila ay siya palang kukuha ng lahat sa kanila. Nakarating kami sa aming dampa ng maaga pa sa inaasahan. Sinalubong kami ni Junjun na tumatakbo. Binuhat siya ni Danilo at niyakap ng napakahigpit. Huwag kang mag-alala, Junjun, bulong ni Danilo sa kaniyang anak. Hinding-hindi na tayo aapihin muli. Ipinapangako ko sa iyo ng gabing iyon. Habang inihahanda ko ang aking mga gamit, alam ko na ang bukas ay magiging isang makasaysayang araw. Ang nyat-dao ng pagtataksil ni Bianca ay naging mitsa para magising ang natutulog na leon sa loob ng aking anak. Hindi sapat ang pera para bayaran ang sakit na idinulot nila. Ang kailangan ay ang kabuuang pagbagsak ng kanilang kayabangan. Don Vicente, Bianca, Marco, magpakasaya na muna kayo ngayong gabi. Isuot nyo ang inyong mga mamahaling hiyas. Inumin nyo ang pinakamahal na alak dahil bukas, kapag sumikat ang araw, ang lahat ng iyan ay maglalaho na parang bula at ang matandang mangingisda na ininsulto nyo ang siyang magsasara ng huling pinto sa inyong mga mukha. Hanggang dito muna ang ating kwento sa kabanatang ito. Abangan ang susunod na bahagi, ang pagbabagong anyo ni Danilo. Makikita nyo kung paano ang isang simpleng tao ay magiging isang makapangyarihang pinuno sa loob lamang ng isang gabi. Salamat sa inyong pakikinig. Matulog ng mahimbing. Dahil ang katarungan ng Diyos ay laging nasa panig ng mga inaapi. Opo, darating din ang tamang panahon para sa lahat, kinabukasan. Maaga kaming nagising. Ang sikat ng araw sa Batangas ay tila ba may dalang bagong pag-asa. Nakita ko si Danilo na nakatayo sa tabi ng lawa. Wala siyang kibo, pero ang kaniyang tindig ay hindi na tulad ng kahapon. Wala na ang kaniyang pagkakayuko. Ang kaniyang mga balikat ay diretso na. Tinitingnan niya ang tubig ng may lalim. Tila ba inihahanda ang kaniyang sarili sa isang malaking laban. Sabi ko sa kaniya, Danilo, anak, maghanda ka. Ngayong araw, kukunin natin ang iyong bagong kasuotan. Hindi sapat na matapang ka sa loob. Kailangan mong ipakita sa mundo na ikaw ang nagmamay-ari ng bawat silid na iyong papasukan. Sumakay kami muli sa aking luma at kinalawang na Isuzu.
Binagtas namin ang daan patungo sa Maynila. Pero hindi kami pumunta sa mga sikat na mall sa Makati o sa BGC. Ang mga lugar na iyon ay para sa mga taong mahilig magpasikat. Ang pupuntahan namin ay isang lihim na lugar, isang lugar na tanging ang mga tunay na makapangyarihan lamang ang nakakaalam. Pinihit ko ang sasakyan sa isang maliit at madilim na eskinita sa likod ng mga lumang gusali sa Binondo. Sa dulo ng eskinita ay may isang simpleng pinto na gawa sa mabigat na kahoy. Walang karatula, walang ilaw. Pero sa likod ng pintong iyon, naroon ang pinakamahusay na sastre sa buong Pilipinas. Pagpasok namin, sinalubong kami ng amoy ng mamahaling tela at cedar wood. Ang paligid ay puno ng mga rolyo ng tela na galing pa sa Italia at Inglaterra. Isang matandang lalaki ang lumapit sa amin. Siya si Giovanni. Ang kaniyang mga mata ay matalas at may nakasabit na measuring tape sa kaniyang leeg. Nang makita niya ako, bigla siyang huminto. Nanlaki ang kaniyang mga mata at yumukod siya ng napakalalim. Sir Ricardo, bulong ni Giovanni. Ang kaniyang boses ay nanginginig sa galang. Akala ko po ay kinalimutan niyo na ang aking munting shop. 10 taon na po ang nakalipas. Ngumiti ako at tinapik ang kaniyang balikat. Giovanni, matandang kaibigan. Hindi ko makakalimutan ang sastre na gumawa ng aking unang suit noong nagsisimula pa lang ako. Ngayong araw, hindi para sa akin ang sadya ko. Narito ako para sa aking anak. Tiningnan ni Giovanni si Danilo. Sinuri niya ang tindig ng aking anak. Kamukha niyo siya, Sir Ricardo. Mayroon siyang tindig ng isang leon, pero sa ngayon ay balot pa siya ng balahibo ng tupa. Hayaan niyo po. Gagawan ko siya ng isang baluti na hindi kayang tapatan ng kahit sino. Inakay ni Giovanni si Danilo sa gitna ng silid. Nagsimula siyang kumuha ng sukat, ang balikat, ang dibdib, ang baywang. Bawat sukat ay tila ba isang ritual. Kumuha si Giovanni ng isang rolyo ng telang kulay midnight blue. Ito ay isang uri ng telang tinatawag na vicuna, ang pinakamahal na tela sa mundo. Mas mahal pa ito sa ginto. Habang hinihintay namin ang huling pagsusukat, naupo kami ni Danilo sa isang lumang selyang gawa sa katad. Sabi ko sa kaniya, "Anak, makinig ka. Ang suot na damit ay hindi lamang para proteksyon sa init o lamig. Ang suit na isusuot mo ngayong araw ay ang iyong baluti. Kapag isinuot mo ito, iiwan mo na ang imahe ng isang engineer na inapi. Sa bawat tahi ng telang ito, nakabaon ang ating karangalan. Huwag mong hahayaan na kahit sino ay maliitin ka muli." Tumango si Danilo. Nakikita ko ang kaniyang panga na nakadiin. "Opo, Tay, naiintindihan ko po. Hindi ko nahahayaan na tapakan nila ang ating pangalan." Pagkalipas ng ilang oras, lumabas si Danilo mula sa fitting room. Napahinto ako sa aking paghinga. Ang lalaking nasa harap ko ay hindi na ang Danilo na nakita kong umiiyak sa parke. Ang suit na kulay midnight blue ay tila ba nakadikit sa kaniyang katawan ng perpekto. Ang kaniyang mga balikat ay naging mas malapad tingnan. Ang kaniyang mukha ay naging mas matikas. Ang kaniyang buong pagkatao ay nagbago. Mula sa isang biktima, naging isang mananakop. Tumingin si Danilo sa malaking salamin. Hinawakan niya ang tela ng kaniyang jacket. Nakita ko ang gulat sa kaniyang mga mata habang tinitingnan ang kaniyang sariling refleksyon. "Tay," bulong niya, "sino po ang taong ito?" Parang hindi ko nakilala ang sarili ko. Lumapit ako sa kaniya at inayos ang kaniyang kurbata. "Iyan ang totoong Danilo Santos, anak. Iyan ang taong matagal mo nang itinago dahil sa iyong kababaang loob. Pero tandaan mo, ang kababaang loob ay hindi nangangahulugan ng pagiging mahina. Ngayong gabi, ang lalaking iyan ang haharap sa pamilya Montenegro. Nagbayad ako kay Giovanni ng halagang 800,000 piso para sa suit at iba pang kagamitan. Isang halaga na sapat na para bumili ng isang bagong sasakyan, pero barya lamang ito para sa pagbabalik ng dangal ng aking anak." Bago kami lumabas, pinahinto ko si Danilo. Mayroon pa akong huling ibibigay sa kaniya. Dinukot ko ang aking pitaka. Inilabas ko ang isang card. Hindi ito gawa sa plastik. Ito ay mabigat, malamig sa balat, at kulay itim na tila ba gawa sa gabi. Ito ang titanium black card, ang card na walang limitasyon,
Ang card na tanging ang pinakamayamang 1% lamang sa buong mundo ang mayroon. Iniabot ko ito kay Danilo. Anak, hawakan mo ito, sabi ko ng may seryosong boses. Ito ang iyong sandata. Sa card na ito, kaya mong bilhin ang lahat ng pag-aari ni Vicente Montenegro nang hindi ka humihingi ng tawad. Gamitin mo ito para ipakita sa kanila na ang dugong tinawag nilang hampas lupa ay siya palang nagmamay-ari ng kanilang buong mundo. Kinuha ni Danilo ang card. Naramdaman niya ang bigat nito. Tumingin siya sa akin ng may pagtataka. Tay, sigurado po ba kayo? Napakalaking responsibilidad nito. Sigurado ako, Danilo, sagot ko. Oras na para malaman nila ang katotohanan. Oras na para makita nila na ang pamilya Santos ay hindi kailanman naging mahirap. Pinili lang nating maging payapa. Pero kapag ang kapayapaan ay sinagot ng pang-iinsulto, kailangan nating ipakita ang ating tunay na lakas. Huminga ng malalim si Danilo. Ibinulsa niya ang card sa kaniyang bagong suit. Ang kaniyang mga mata ay nagniningning na ngayon. Wala nang bakas ng takot, wala nang bakas ng panghihinayang. Tay, salamat po, sabi niya. Ngayong gabi, ipapangako ko sa inyo na hinding-hindi ko kayo bibiguin. Makikita ni Don Vicente at ni Bianca kung sino ang kinalaban nila. Lumabas kami ng shop ni Giovanni. Sumakay kami sa aking lumang Isuzu. Isang kakaibang tanawin. Isang lalaking nakasuot ng 800,000 pisong suit na nakaupo sa loob ng isang kinalawang na truck. Pero hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay ang apoy na nagniningas sa loob ng aking anak. Habang nagmamaneho ako pabalik sa Batangas para sunduin si Junjun, alam ko na ang entablado ay handa na. Ang gabi ng charity gala ay malapit na. Ito ang gabing babago sa kasaysayan ng aming pamilya. Ito ang gabing matatapos ang paghahari ng mga Montenegro. Don Vicente, ihanda mo ang iyong sarili. Ang anak na tinapon mo ay babalik ngayong gabi. At hindi siya babalik para magmakaawa. Babalik siya para bawiin ang lahat. Ang dugong tinawag mong hindi marangal. Ang siya palang tatapos sa iyong kayabangan. Hanggang dito muna ang ating kwento para sa kabanatang ito. Abangan ang susunod na bahagi, ang pagdating nina Ricardo at Danilo sa engranding party. Makikita nyo ang gulat at takot sa mga mata ng kanilang mga kaaway. Salamat po sa inyong pakikinig. Matulog ng mahimbing. At laging tandaan, ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi nakikita sa kaniyang kasuotan, kundi sa kaniyang paninindigan sa oras ng pagsubok. Opo, laging may hustisya sa huli. Dumating na ang gabi na babago sa lahat. Ang gabi kung saan ang katotohanan ay lulutang at ang kayabangan ay lulubog. Nakatambay kami ni Danilo sa loob ng isang mahaba at kulay itim na limousine. Ang loob ng sasakyan ay amoy mamahaling katad at bago. Napakatahimik sa loob, malayong malayo sa ingay ng luma kong Isuzu. Tumingin ako sa aking anak, Danilo. Nakaupo siya sa tapat ko. Suot ang kaniyang midnight blue na suit mula kay Giovanni. Sa ilalim ng liwanag ng mga ilaw ng kalsada, ang aking anak ay mukhang isang tao na hindi mo na naising makabangga sa negosyo. Sabi ko sa kaniya, Danilo, anak, huminga ka ng malalim. Ang laban na ito ay hindi tungkol sa galit, ito ay tungkol sa katarungan. Huwag mong hahayaan na makita nila ang iyong kaba. Ipakita mo sa kanila ang iyong dangal. Tumango si Danilo. Hinawakan niya ang kaniyang cufflinks at pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Opo, tay. Handa na po ako. Para po ito sa inyo at para kay Junjun. Huminto ang sasakyan sa tapat ng Grand Hotel sa BGC. Dito ginaganap ang engranding charity gala ng pamilya Montenegro. Ang labas ng hotel ay puno ng mga mamahaling sasakyan at may mahabang red carpet na nakalatag sa sahig. Maraming mga reporter at photographer ang naghihintay sa bawat panauhin. Nang bumukas ang pinto ng aming limousine, ang lahat ng kamera ay nakatutok sa amin. Inakala marahil nila na may darating na senador o isang sikat na dayuhan. Unang bumaba si Danilo. Pagkatapos ay sumunod ako. Naglalakad kami sa red carpet ng may tiwala sa sarili. Bawat hakbang namin ay may bigat, bawat tingin namin ay may talas. Sa itaas ng mga hagdan, nakita ko si Don Vicente Montenegro. Suot niya ang kaniyang tuksedo at may malapad na ngiti sa kaniyang mga panauhin.
Kasama niya si Bianca na nakasuot ng isang makinang na gown at si Marco Valderrama na tila ba hari ng kalsada. Ngunit nang makita nila kami, ang ngiti sa mukha ni Vicente ay biglang naglaho, namutla siya. Ang baso ng champagne na hawak niya ay halos mahulog sa sahig. Agad na bumaba si Vicente sa hagdan. Kasunod si Bianca at Marco. Hinarangan nila ang aming daan. Ang kaniyang mukha ay puno ng puot at pagkalito. Sabi ni Vicente sa amin, "Ano ang ginagawa niyo rito? Paano kayo nakapasok sa lugar na ito? Ang charity gala na ito ay para sa mga piling tao lamang. Hindi ito bukas para sa mga basurero at mga taong walang kwenta." Tumingin si Bianca kay Danilo. Ang kaniyang mga mata ay nanlaki sa gulat nang makita ang kaniyang dating asawa sa kaniyang bagong anyo. Sabi ni Bianca, "Danilo, saan ka kumuha ng suot na iyan? Nagnakaw ka ba? Umalis na kayo rito bago pa tayo mapahiya. Pinapangit niyo ang okasyong ito." Nagsalita si Marco ng may pangungutya. "Guard! Nasaan ang security? May 2 infiltrator dito. Palayasin niyo ang mga hampas lupa na ito bago pa nila madumihan ang carpet." Lumapit ang 2 malalaking security guard sa amin. Hahawakan na sana nila ang braso ni Danilo, ngunit tinaas ko ang aking kamay. Sabi ko kay Vicente ng mahinahon, "Vicente, huwag kang masyadong mabilis maghusga. Ang pananaw mo ay masyadong makitid. Akala mo ba ay lahat ng bagay ay nabibili ng iyong ingay?" Tumawa si Vicente. "Isang tawang puno ng pang-iinsulto. Ricardo, kahit magsuot pa kayo ng ginto, amoy putik pa rin kayo. Wala kayong imbitasyon." Ang listahan ng mga panauhin dito ay naglalaman lamang ng pinakamayayamang pamilya sa bansa at sigurado ako wala ang pangalan ng isang mangingisda doon. Dahan-dahan akong dumukot sa loob ng aking jacket. Inilabas ko ang isang sobre. Hindi ito ordinaryong papel. Ito ay isang matigas na sobre na may kulay ginto at may nakaukit na tatak ng Santos Capital. Inabot ko ang sobre kay Vicente. Sabi ko sa kaniya, "Pakibasa mo ito ng mabuti, Vicente. Baka sakaling maalala mo ang kumpanyang bumili ng iyong mga utang kaninang umaga." Nanginginig ang mga kamay ni Vicente habang binubuksan ang sobre. Nang makita niya ang imbitasyon sa loob, ang kaniyang mga tuhod ay tila ba naging jelly. Ang imbitasyon ay nakapangalan kay Mr. Ricardo Santos at Mr. Danilo Santos at sa ilalim nito ay may nakasulat na Guest of Honor and Diamond Sponsor. Natahimik ang lahat. Ang mga reporter sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Narinig ko ang mga salitang, "Sila ba ang mga Santos? Ang mga may-ari ng Santos Capital?" Tiningnan ni Vicente ang imbitasyon. Pagkatapos ay tiningnan niya ako. Ang kaniyang labi ay nanginginig. Hindi ito maaari. Ikaw ang may-ari ng Santos Capital, ang matandang nakatira sa dampa?" Ngumiti ako ng bahagya, isang ngiti na puno ng kapangyarihan. Sabi ko sa kaniya, "Vicente, sinabi ko na sa iyo, ang aming lahi ay hindi pang-alipin. Ang aming pamilya ay marunong magpakumbaba, pero hindi kami mahina. Ang Santos Capital ay itinayo ko bago mo pa man nalaman kung paano magpatakbo ng negosyo. At ngayong gabi, narito kami para kunin ang nararapat sa amin." Tumingin si Danilo kay Bianca. Walang galit sa kaniyang mga mata. Tanging awa lamang. Sabi ni Danilo kay Bianca, "Bianca, ang suit na suot ko ay hindi ninakaw. Ito ay binili gamit ang perang pinaghirapan ng aking ama. Ang diamanteng suot mo, na galing kay Marco, ay wala pang kalahati ng halaga ng imbitasyong hawak ng iyong ama ngayon. Patawad dahil inakala mong mas mahalaga ang pera kaysa sa katapatan." Hindi makapagsalita si Bianca. Napahawak siya sa kaniyang leeg, tila ba bigla siyang nasakal sa kaniyang sariling gown. Si Marco naman ay napaatras. Ang kaniyang kayabangan ay biglang naglaho. Hinarap ko ang mga security guard. Sabi ko sa kanila, "Maaari na ba kaming pumasok? O kailangan ko pang tawagan ang may-ari ng hotel na ito para sibakin kayo?" Agad na yumuko ang mga guards at tumabi. "Pasensya na po, Sir Santos, tuloy po kayo." Naglakad kami ni Danilo papasok sa ballroom. Nilampasan namin si Vicente na nakatayo pa rin doon. Tila ba isang estatwa ng pagkatalo. Ang gintong imbitasyon ay nahulog sa kaniyang kamay at lumapag sa sahig. Pagpasok namin sa loob, ang lahat ng mata ay nakatuon sa amin.
Ang musika ay tila ba huminto ng sandali. Ang bawat tao sa silid na iyon, ang mga bilyonaryo, ang mga CEO, ang mga socialite, lahat sila ay nagtatanong kung sino ang dalawang lalaking ito na may dalang kakaibang aura ng kapangyarihan. Sabi ko kay Danilo, "Anak, maglakad ka ng taas noo. Ito ang iyong gabi. Huwag mong kakalimutan na ikaw ay isang santos. At ang mga santos ay hindi kailanman sumusuko." Naupo kami sa pinakaunang lamesa, ang lamesa na nakalaan para sa diamond sponsor. Sa tapat namin, naroon ang entablado kung saan idaraos ang auction. Nakikita ko si Vicente na pumasok din sa loob. Mukha siyang pagod, mukha siyang matanda. Wala na ang kaniyang sigla. Alam niya na sa gabing ito, sa harap ng lahat ng kaniyang mga kaibigan at kaaway, ang kaniyang kapalaran ay nakasalalay sa aming mga kamay. Huminga ako ng malalim. Ang hangin sa loob ng ballroom ay amoy tagumpay. "Tay," bulong ni Danilo, "salamat po. Ngayon ko lang naramdaman na ang aking dangal ay muling nabuo." Tinapik ko ang kaniyang kamay. "Simula pa lang ito, Danilo. Ang tunay na palabas ay magsisimula na. Ang kabanatang ito ay nagpapatunay na ang pagkatao ay hindi nasusukat sa ingay ng salita, kundi sa bigat ng gawa. Ang mga taong mapang-api ay laging may katapat, at ang katarungan ay laging dumarating sa tamang oras." Salamat po sa inyong pakikinig sa 8 kabanata. Abangan ang susunod na bahagi, ang nakapangingilabot na auction. Makikita niyo kung paano tuluyang wawakasan ni Ricardo at Danilo ang kayabangan ng pamilya Montenegro. Huwag po kayong bibitiw dahil ang katotohanan ay laging nananaig. Magandang gabi po sa inyong lahat. Opo, laging may hustisya sa dulo. Nagsimula na ang huling bahagi ng gabi. Ang mga ilaw sa loob ng ballroom ay bahagyang dumilim, at isang maliwanag na spotlight ang nakatutok sa gitna ng entablado. Doon, nakatayo ang isang painting na nababalot ng mamahaling tela. Ito ang huling pag-asa ni Don Vicente Montenegro. Ang kaniyang huling baraha para makuha ang perang kailangan niya pambayad sa bangko bukas ng umaga. Umakbay si Vicente sa mikropono. Ang kaniyang boses ay tila ba malakas. Pero bilang isang taong matagal nang nagmamasid, nararamdaman ko ang kaniyang panginginig. Sabi niya sa harap ng lahat, "Ang painting na ito ay ang aming pinakamahalagang pag-aari. Larawan ito ng aming ninuno na nagtayo ng Montenegro Group. Kinakatawan nito ang aming dangal, ang aming marangal na dugo, at ang aming tagumpay." Ngumiti ako ng palihim habang nakatingin kay Danilo. Ang salitang dangal at dugo ay parang lason sa pandinig ko, lalo na kung nanggagaling sa isang taong kayang magtapon ng sariling apo sa kalsada. Nagsimula ang auction. Sabi ng auctioneer, ang panimulang tawad para sa obra maestrang ito ay 5 milyong piso. Agad na itinaas ni Marco Valderrama ang kaniyang kamay. 10 milyong piso, sigaw niya. Gusto ni Marco na magpasikat sa harap ni Bianca at gusto rin niyang patunayan sa akin na mayaman siya. Tumingin si Bianca kay Danilo nang may pang-uuyam. Tila ba sinasabi ng kaniyang mga mata na, "Tingnan mo, ito ang lalaking pinili ko. Isang lalaking kayang bumili ng kasaysayan." Nagpatuloy ang tawaran. 15 milyon, 20 milyon. Huminto ang lahat ng umabot sa 30 milyong piso. Iyon na ang pinakamataas na kayang ibigay ni Marco. Tumingin si Vicente sa kaniya ng may kaba. Kulang pa ang perang iyon para isalba ang kumpanya. Sa sandaling iyon, dahan-dahang itinaas ni Danilo ang kaniyang kamay. Ang kaniyang boses ay mahinahon, pero sapat na para patahimikin ang buong ballroom. 50 milyong piso, sabi ni Danilo. Nagkaroon ng bulungan sa bawat sulok ng silid. 50 milyon, katumbas iyon ng halos 1 milyong dolyar. Isang halaga na hindi kayang bayaran ng kahit sinong negosyante para lamang sa isang lumang painting. Napanganga si Vicente, hindi siya makapagsalita. Ang kaniyang mga mata ay tila ba lalabas na sa kaniyang ulo. Hindi niya akalain na ang lalaking tinawag niyang hampas lupa ay may ganito kalaking kapangyarihan. Agad na lumapit ang auctioneer sa aming lamesa. "Sir, sigurado po ba kayo sa inyong tawad? 50 milyong piso?" Hindi sumagot si Danilo. Sa halip, kinuha niya ang kaniyang titanium black card
at inilapag ito sa lamesa. Isang tunog ng mabigat na metal ang narinig. Sabi ni Danilo, "Sigurado ako, pero mayroon akong isang kondisyon." Tumingin ang lahat kay Danilo. Tumingin din si Vicente na tila ba nakakita ng multo. "Ano ang iyong kondisyon?" tanong ng auctioneer. Tumayo si Danilo. Inayos niya ang kaniyang suit na nagkakahalaga ng halos 1 milyong piso. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Vicente. Sabi ni Danilo, "Gusto ko na ang nagmamay-ari ng painting na iyon, si Don Vicente Montenegro, ang siyang magbuhat niyan pababa ng entablado. Gusto ko na siya mismo ang mag-abot niyan sa aking mga kamay, dito sa harap ng aking lamesa. Gusto ko na sa gabing ito, maglingkod siya sa akin, gaya ng isang utusan." Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay nakakabingi. Ang mga panauhin ay hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Ito ay isang direktang pangiinsulto sa isa sa pinakamayayamang pamilya sa bansa. Isang sampal sa mukha ni Vicente sa harap ng kaniyang mga kaibigan. Namula ang mukha ni Vicente sa galit. "Hampas lupa," sigaw niya. "Sino ka para utusan ako? Hindi ko gagawin iyan." Pero mahinahong sumagot si Danilo. "Kung gayon, ay bawiin na ang tawad na 50 milyong piso. At bukas ng umaga, at kapag dumating ang mga pulis para kunin ang mansyon mo sa Forbes Park, huwag kang magrereklamo." Napahawak si Vicente sa kaniyang dibdib. Alam niya na wala na siyang ibang paraan. Kung hindi niya gagawin ang gusto ni Danilo, mawawalan siya ng lahat. Ang kaniyang yabang o ang kaniyang yaman. Iyon ang kailangan niyang pagpilian. Nakita ko ang pagbagsak ng kaniyang balikat. Ang kaniyang ulo ay yumuko sa harap ng 500 mga panauhin. Dahan-dahang lumapit si Vicente sa painting. Binuhat niya ang mabigat na frame. Ang kaniyang mga braso ay nanginginig. Ang kaniyang pawis ay tumutulo sa kaniyang tuksedo. Naglakad siya pababa ng entablado, 1 hakbang, 2 hakbang. Bawat hakbang ni Vicente ay puno ng kahihiyan. Para siyang isang alipin na naghahandog ng sakripisyo sa kaniyang Panginoon. Nakarating siya sa tapat ni Danilo. Inabot niya ang painting ng may nanginginig na mga kamay. Sabi ni Danilo, "Mas mababa pa, Vicente. Ibaluktot mo ang iyong mga tuhod. Iabot mo ito sa akin ng may paggalang." Wala nang nagawa si Vicente. Yumuko siya ng bahagya habang iniabot ang painting. Ito ang pinakamasakit na sandali ng kaniyang buhay. Ang kaniyang mahalagang dugo ay kasalukuyang nakayuko sa harap ng isang taong kaniyang hinamak. Kinuha ni Danilo ang painting. Tiningnan niya ang larawan ng ninuno ni Vicente. Sabi ni Danilo kay Vicente, "Salamat, Vicente. Magaling kang utusan." Tumayo ng tuwid si Danilo. Itinaas niya ang painting para makita ng lahat. "Makinig kayong lahat," sigaw ni Danilo. Sabi ng taong ito, ang painting na ito ay sumisimbolo sa kanilang dangal. Sabi niya, ang kanilang lahi ay hindi kayang tapatan ng sinuman. At pagkatapos, isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman ang nangyari. Hinawakan ni Danilo ang gilid ng canvas, gamit ang kaniyang malakas na mga kamay. Bigla niyang pinunit ang painting sa gitna. Kriyik! Ang tunog ng napupunit na tela ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Napasigaw si Bianca. Napahawak sa bibig si Vicente. Pinunit muli ni Danilo ang painting. At muli. At muli. Hanggang sa ang larawan ng dakilang ninuno ni Vicente ay maging isang tumpok na lamang ng basahan. Itinapon ni Danilo ang mga punit-punit na canvas sa paanan ni Vicente. Sabi ni Danilo ng may matigas na boses, "Ang inyong di umano'y dangal ay basurang gaya nito." Ang Montenegro Legacy ay itinayo sa ibabaw ng pang-aapi at kasinungalingan. Wala itong halaga sa akin. Binili ko ito ng 50 milyong piso. Para lang may karapatan akong sirain ito sa harap ninyong lahat. Tumingin siya kay Bianca. "Sana ay masaya ka sa bago mong diamante, Bianca. Dahil ang diamanteng iyon ay binili gamit ang perang ninakaw ng iyong ama mula sa mga taong nagtatrabaho ng marangal." Wala nang nakapagsalita. Ang buong ballroom ay tila ba naging isang sementeryo sa katahimikan. Tumalikod si Danilo. Naglakad siya pabalik sa aming lamesa. Ang kaniyang tindig ay tila ba isang higanteng nagtagumpay sa digmaan. Hinarap ko si Vicente.
Tumingin ako sa kaniya ng may awa. Vicente, ang dugo ay hindi nagpapakitang tao. Ang dugo ay nagpapatunay ng gawa. At ngayong gabi, napatunayan ng aking anak kung sino sa inyo ang tunay na may marangal na lahi. Ang kabanatang ito ay ang rurok ng ating kwento. Ang pagpunit sa painting ay hindi lamang pagpunit sa tela, kundi pagpunit sa lahat ng kasinungalingan ng pamilya Montenegro. Salamat po sa inyong pakikinig sa ikasiyam na kabanata. Abangan ang huling bahagi, ang pagtatapos ng laban, at ang simula ng bagong buhay nina Ricardo at Danilo. Matulog po kayong mahimbing, dahil ang katarungan ay laging dumarating, kahit gaano pa katagal ang paghihintay. Opo, ang Diyos ay patas para sa lahat. Matapos mapunit ang painting, tumayo ako ng tuwid sa gitna ng entablado. Tumingin ako sa lahat ng mga panauhin. Tumingin ako ng diretso kay Vicente Montenegro. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay napakabigat. Sinabi ko sa kaniya na ang matandang mangingisda na tinawag niyang hampas lupa ay siya palang chairman ng Santos Capital. Ako ang taong bumili sa kaniyang bawat hininga. Inanunsyo ko sa harap ng lahat ang pagbawi sa kaniyang mga utang. Ngayon din, ang kaniyang mansyon sa Forbes Park na ang kaniyang kumpanya, ang kaniyang lahat ng ari-arian ay pagmamay-ari na ng Santos Capital sa isang iglap na wala ang lahat sa kaniya. Hindi nagtagal. Dumating ang mga awtoridad. Pumasok ang mga pulis at mga tauhan ng NBI. Hinuli nila si Vicente Montenegro dahil sa kasong money laundering at pandaraya sa buwis. Nakita ko ang kaniyang mukha. Wala na ang kaniyang yabang. Tanging takot na lamang ang natira habang siya ay kinakaladkad palabas ng hotel. Lumapit si Bianca kay Danilo. Lumuhod siya sa harap ng maraming tao. Umiiyak siya ng malakas at nagmamakaawa. Hinawakan niya ang kamay ni Danilo. Sabi niya, Danilo, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Magsimula tayong muli para kay Junjun. Pero tumingin lang sa kaniya si Danilo ng malamig. Walang galit sa kaniyang mga mata. Tanging kawalan na lamang ng pakialam. Sabi ni Danilo sa kaniya, Bianca, pinili mo ang pera kaysa sa amin. Pinili mo ang yaman kaysa sa katapatan. Ngayon, wala ka ng pera at wala ka na ring pamilya. Tinanggal ni Danilo ang kamay ni Bianca at tinalikuran siya ng walang pag-aalinlangan. Iyon ang huling pagkakataon na nakita namin siya. Ngayon, si Danilo na ang namamahala sa bagong kumpanya, ang Santos Innovations. Pinatunayan niya sa lahat na ang aming dugo ay marangal. Hindi dahil sa pangalan ng Montenegro, kundi dahil sa kaniyang sariling sipag at integridad bilang isang ama at isang anak. Ako naman. Bumalik na ako sa aking dampa sa Batangas. Mas gusto ko pa rin ang katahimikan ng lawa kaysa sa ingay ng lungsod. Mas gusto ko ang paghawak ng pamingwit kaysa sa paghawak ng mga mamahaling kontrata. Nakaupo ako ngayon sa aking tumba-tumba habang pinapanood ang pagsikat ng araw sa lawa. Kasama ko si Junjun na masayang naglalaro sa aking tabi. Mga kaibigan. Dito, nagtatapos ang ating kwento. Tandaan niyo ang aral na ito. Ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa kaniyang yaman o sa kaniyang suot na damit. Ang katarungan ay laging darating para sa mga taong nananatiling marangal at tapat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig mula sa unang kabanata hanggang sa dulo. Huwag niyo pong kalimutang mahalin ang inyong pamilya at pahalagahan ang inyong dangal. Hanggang sa muli nating pagkikita. Matulog po kayo ng mahimbing. Opo, laging may hustisya sa huli. God bless po sa inyong lahat.